Hi everyone, good morning. Kina here. Our Bible verse for today is all about Philippians 4 verses 6. So, patungkol pa rin ang topic with how to spend time with God. Yan. So, sabi sa John 1:12, but all who did receive Him, who believe in His name, He gave His right to become the child of God. Kung di po natin ibinibigay pa yung buhay natin sa Panginoon, ngayon na yung right time para maibigay natin yung buhay natin kay Jesus. Ito po yung sigurado na desisyon na gagawin natin na hindi natin pagsisisihan. So, kilalanin at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas po natin sa ating buhay. Sabi nga po sa Hebrews 4:16, let us then with that confidence draw near to the throne of the grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So tayo bilang anak, meron pala tayong confident na makalapit po sa ating Ama kasi tayo ay kanyang anak. So we can approach God with that confidence. We can move the hand of our God with humility. So Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything, prayer and supplications and thanksgiving, let your request be made known to God. So sa Tagalog, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay na kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang ganda po ng verse po natin today. Tayo po inutusan ng Biblia na huwag tayong mabalisa. Ito yung gustong iparating sa atin ng verse na to. Ito yung isang principle ng Bible na pwede nating i-apply sa buhay natin ngayon, anytime, anywhere. So, pwede pala nating labanan yung anxiety, yung takot, yung tensions, yung pagkabalisa na nararanasan natin sa araw-araw ng buhay natin. Di ba po pag may anxiety po tayo, hindi tayo makapagpahinga. Kahit gusto natin matulog, hindi tayo makatulog. Kahit gusto natin magpahinga, yung utak natin parang ang daming tumatakbo. So we can fight anxiety kahit ano pang dahilan ng pagkakaroon mo ng mga anxiety. When you are with God, magkakaroon ka ng peace. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, pwede po pala natin na makamtan yung peace. At yun ay makukuha natin sa ating Panginoon through prayer, which surpasses all misunderstanding and so much fear, uncertainty, stress, lahat po yun. Kaya natin magkaroon ng kapayapaan kahit you face those challenges, kahit nasa gitna ka ng bagyo. So, yung peace na kaya pong ibigay ni God, that is our sentinels na kayang mag-protect ng puso po natin. Kung ano man ang problema natin sa buhay, sa family, sa kaibigan, sa karelasyon, sa pera, we always find peace with our God. So, ang first benefit po na makukuha natin sa prayer ay bibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng kapayapaan na kayang protektahan yung puso natin. So, yung panalangin din po, hindi siya yung pag-utos sa Diyos Wala tayong karapatan utusan yung Diyos. Kumbaga parang bilang anak niya, every time na meron tayong kailangan sa buhay at gagawin sa buhay, parang tayo, pag may gagawin tayo, ipapaalam natin sa magulang natin, sa tatay natin, di ba? So, bilang anak ng ating Diyos, ganun din po tayo sa Kanya. And through prayer, kailangan natin ipaalam yung mga desisyon at gagawin natin
sa Kanya. Of course, yung moving the hands of God with humility, may pagkukumbaba. Nahahawakan natin yung kamay ng Diyos at ipapaalam natin sa Kanya, sasabihin natin sa Kanya, Lord, kumilos po kayo sa buhay namin. May mga pagkakataon bilang magulang, kapag kunyari, pinapakain tayo ng magulang natin, tapos ayaw natin yung pagkain o ayaw natin gawin yung mga pinapagawa niya, sasabihin ng magulang natin, palit na lang kaya tayo ng posisyon, ikaw magulang, ako anak. So sa Diyos, hindi tayo pwede magpalit ng posisyon bilang ama natin siya at tayo ay kanyang anak. Hindi pwede mag-switch yon, hindi pwede magpalit. Yung relationship natin sa Diyos is laging ama sa anak. So, we have to present our request to Him, kay God, na parang, Lord, ito yung request ko, kayo na po yung bahala. Ito yung request ko, pero kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Kailangan ipagpaalam natin sa Diyos, pero siya pa rin yung magde-decide sa buhay natin. When we pray, we move the hands of God. Yung Diyos po ang magde-decide sa atin. Yung Diyos Ama po natin ang magde-decide para sa atin. And also, there is always a thanksgiving. Napaka-importante that we must appoint na magkaroon pala tayong appointment sa ating Panginoon Diyos every day. Para kahit gaano tayo kabisi, kahit gaano karami yung ginagawa natin. So, para maiwasan din natin yung mga disappointment na nangyayari sa buhay natin. Kasi ang nangyayari, dumidiskarte tayo ng sarili natin eh. Hindi natin pinapaalam sa Kanya, hindi tayo nagpapag-guide sa Kanya. So, maganda that we set an appointment to God na hindi tayo mapahamak at hindi tayo ma-disappoint. Humingi tayo ng guidance sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kadalasan po napapahamak tayo kasi dumidiskarte tayo ng sarili natin. Pero, kapag nagpag-guide tayo sa Kanya, mas kaya niya tayong protektahan. Napakahalaga that we have appointment with God. And through prayer, maganda na sikapin natin araw-araw na magkaroon tayo ng prayer, yung pray without ceasing. Common mentality po natin kasi bilang tao na kapag naging busy tayo, mawawala na tayong time mag-pray, nawawala na tayong appointment with God. So, napaka-importante pala na meron tayong personal communion with God. So, at least kahit mga 30 minutes of our time, or mga sabihin natin 45 minutes of our time, kaya i-maximize natin 5 to 10 minutes praises, 15 to 30 minutes devotions, then 10 to 20 minutes prayer. So, importante na meron tayong time kay God. Use our time, use the devotion and prayer program natin sa buhay. Kailangan meron tayong discipline. Araw-araw, madisiplina natin yung sarili natin. Na lagi po tayong idudulog natin sa Panginoon Diyos yung mga bagay na gusto natin gawin sa buhay natin. And laging may thanksgiving and worshiping the Lord. So, why crucial being consistency sa buhay natin po ang mag-pray? So, I want to share this simple prayer to you. Lord, have commanded us to fight anxiety caused by fear, uncertainty, stress, doubt, and other worries of life. Please let us win the battle of putting out our trust in you. Give us peace and victory. May your peace guard our hearts and minds in Christ Jesus. Please grant me and discipline me to set me and help me to set aside time for you. Please grant me to discipline me and have a consistent devotions every day. Give me hunger and thirst for you. Let me commune with you regularly. I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone and God bless.